Diday ko, diday ko, diday ko, sa albay, sa tuyang, bistuho na siya. Sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man. Si diday ko ang sagot dyan, Diday ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youth. Abing mahal ko yung si diday ko. Diday ko, diday ko, Good morning mga kaibigan! Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Gigising sa bansa, magkisa, magyala. Mula po dito sa ABN Broadcasting Network, Legazpi City, Albay. Sa bawat At yan nga mga kaibigan, ito po ang inyong lingkod, ekonomiyang bansay. si Sir Drew sa programang Get Involved. Karapatan ang mama ay ipaglalaban. Katotohanan lamang ang pausapan. Sabi nga mga kaibigan, marami tayong pag-uusapan, ano? Unahin muna natin itong national mga kaibigan kasi nga alam natin na unang-una pa lang po yung isang araw na sabi natin na impeachment proceedings ni BP Sara, di ba? Ito po, hindi naman na tayo kaibigan, abogado, at ito base lang po sa analysis natin at sa mga ulat ng mga balita at research natin mga kaibigan. Ano? So, kasi bigyan lang natin ng analysis kung bakit ganito itong impeachment proceedings, mga kaibigan. Ano? Yun nga sabi nga yung Hulyo yung kahapon na simula ng impeachment proceeding laban kay BP Sara na yun ang unang araw ng paglilitis sa Senado bilang hukuman ng impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. At sabi nga, ang pangkalahatang takbo ng araw, nagsimula ang paglilitis bandang alas 2 ng hapon. Pinamunuan ito ni Senate President Alan Peter Cayetano. Nagsagawa muna ng pagsumpa sa lahat ng senador bilang hukom at formal na binasa ang mga artikulo ng impeachment. Ekonomiyang bansay at Hindi dumalo si BP Sara. Kinatawan siya ng kanyang pangkat na abogado. ay ipaglalaban. Ang pangkat ng akusasyon or prosecution, kinakatawan ng 11 membro mula sa Kamara, Magising pinamumunuan ni Representative Jerbil Luistro kasama mga katulong na abogado. giting kay Sabi nga mga kaibigan, ipinakilala nila ang apat na pangunahing paratang. Ano yun mga kaibigan na apat na paratang? isyong panlipunan kalusugan. Una po yung pagbabanta sa Pangulo at kanyang pamilya. Sa Pangalawa, maling paggamit ng pundong confidential or confidential fund. Pangatlo, yung pandaraya sa katiwalian sa DepEd. ating una At pang-apat, pagkakaroon ng yaman na hindi maipaliwanag. papakay Sinabi nila na mayroon silang higit na 57 saksi
at matibay na ebidensya, At makinig mayroon silang 62 araw para ilahan ang lahat ng ito. sa programa Nilanaw nila na handa nilang paikliin ang paglilitis kung sapat na agad ang mapapatunayan sa halip na gamitin ang buong itinakdang panahon. Kaya nga, sabi naman ng panig ng depensa, mga ka-ABN, naghain sila ng kahilingan na ibasura ang kaso. Sinasabing ito ay kulang sa batayan at may depekto sa proseso dahil political ang motibo. Nanindigan ang Vice Presidente na wala siyang ginawang mali at ang mga paratang ay paulit-ulit na lamang. iyang bansa Sabi nga, itinakdang takbo na kabuuang panahon ng paglilitis, 92 days or 62 days para sa akusasyon at ito nga, 30 days para sa depensa. Hoy Pilipino, magising at Sabi nga mga ka-ABN, ang lakas gaganapin ito tuwing Lunes, Martes at Miyerkules ng hapon. Kailangan ng 16 na vote mula sa 24 na senador para mapatunayan nagkasala at matanggal sa tungkulin. Yan. Kalusugan ang Sa pagbubukas ng paglilitis kahapon na petsa 6 ng Hulyo 2026, si Senator Francis Chis Escudero ay nahalal bilang presiding officer o tagapagmagitan ng hukuman ng impeachment sa pamamagitan ng botong 12 against 8. magising Ano ang kanyang tungkulin, mga kaibigan? Para sa kalaman ng ating mga mamamayan, siya ang mamamahala sa takbo ng paglilitis, magpapasya sa mga usaping pamamaraan at titiyak na sumusunod ang lahat sa batas at patakaran. At isa pa rito, yung siya ang magpapanatili ng kaayusan sa pagdinig at bibigyan ng pantay na pagkakataon ang panig Ito ang programang gigising ng akusasyon at depensa. Magyalang Bagaman siya ang namumuno, mayroon pa rin siyang karapatang bumoto gaya ng ibang senador. Hindi siya ang tanging magpapasya sa hatol. Ting pamahalaan Nang manumpa siya, sinabi niya hindi niya hiningi ang tungkulin. Ngunit gagampanan ito ng walang kinikilingan at may katarungan. Bankat Dati ay inaasahan ang Senate President Alan Peter Cayetano ang mamumuno, ngunit Pino, magising at makinig binago ito at pinili ang bagong pinuno matapos ang pagbabago sa mga alituntunin ng Senado. Dakarating So ito nga, paano nakakaapekto, mga ka-ABN, ang pagiging presiding officer ni Senator Chis Escudero? Namamahala ng patas. Kalusugan ang pamiyaan Siya ang nagpapanatili ng kaayusan, pagpapasya sa mga usaping pamamaraan. At tinitiyak na parehong may pagkakataon ang akusasyon at depensa. Putinin Kilala siya sa pagiging maingat at sumusunod sa batas, kaya inaasahang magiging mas organisado at hindi padalos-dalos ang takbo. at makinig May karapatang bumoto pa rin. Ang lakas ng iyong Hindi siya katulad ng punong maestrado na walang boto o kapag Pangulo, sabi nga, karating Sandali. Get involved Pilipinas Talk lang kay Sir Guts ay, sandali. Ay, nasa na tayo, mga kaibigan? Nawala. Sandali, mga kaibigan, nawawala ako. At anyway, sabi ko, simula po tayo, magpatuloy natin. Sabi nga, mayroon ding mga iba ding pananaw, sa mga ganitong usapin,
Sabi nga, Ang mamamayan ay ipaglalaban, katotohanan lamang ang pausapan. Hoy Pilipino, magising at makinig, ipadama. kaya nga mga kaibin, sinasabi na itong yung paglilitis, dyan natin malalaman kung itong mga Balita pahayag ng dalawang parte, yung akusasyon at depensa, ay talagang may sabing may batayan sa parte ng akusasyon. Sa depensa naman, wala naman daw batayan. Dapat nga i-kunay po yan, basura na po yan. So, tingnan natin ang mga sabi nating mga alituntunin, Kaya nga, kapag sabi nga, tinanggihan ang motion na at tinuloy ang paglilitis, ano ang pagkasunod-sunod ng pagsisimula ng paglalahad? Siyempre, mga kaibin, una dyan, yung sabi natin, pangbungad na pahayag. Una, magbibigay ng maikling panimula ang punong abogado ng akusasyon. Diba? Ipapaliwanag nila ang kabuuhang kaso at kung ano ang patutunayan sa harap ng Senado. Susundan ito ng pangbungad na pahayag ng depensa. Sasabihin naman nila kung bakit walang katotohanan o kulang ang paratang. Yan. Pangalawa, mga kaibigan, yung paglalahad ng akusasyon. Sabi nga, 62 days na itinakda. Isusunod nilang isa't isa ang kanilang ebidensya ayon sa pagkasunod-sunod na mga paratang. Mga dokumento at record, ipapakita ang mga opisyal na papeles, ulat, resibo at kontrata. Sabi nga, tatatakan ito bilang opisyal na katibayan. Ang mamamayan At pagtawag sa mga saksi. Tatawagin ang bawat saksi para magsalita ng katotohanan. Una, tatanungin siya ng masinsina ng akusasyon. magising at makinig. Pagkatapos, maaari siyang tanungin o pasubalian ng depensa, tinatawag na cross-examination. Maaari rin magtanong ang mga senador ng diretsahan. Maaari rin magpasama ng eksperto o ibang materyales na sumusuporta sa akusasyon. Kapag may hindi sang-ayon ang kanilang panig, maaari silang magreklamo o tumutol. Si Presiding Officer Escudero ang magpapasya agad kung tatanggapin ang ebidensya. Pangatlo, yung kapag tapos na ang akusasyon, ina-anunsyo nila na natapos na ang paglalahad ng panig ng akusasyon. Pagkatapos, ay may magkakaroon naman ng 30 days para sa depensa upang maglahad ng sariling katibayan, saksi at paliwanag. So, mahalagang tuntunin mga kaibigan. Ano yan mga kaibigan? Lahat na gagawin ay pampubliko. Maliban kung may seryosong dahilan, tulad ng pambansang seguridad, mga kaibigan. Maaring mag-utos ang Senado ng subpina kung may saksi na ayaw dumalo o may dokumentong kailangang makuha. Dapat patunayan ang bawal na paratang, yan nga, paratang ng may sapat na bigat at katibayan, hindi lamang haka-haka. Yan. Saan pa? Ito nga, may mga katanungan pa mga kaibigan. Gaano naman magiging takbo kapag dumating na ang pagkakataon ng depensa? Di ba? Ang mamamayan So kapag natapos ang akusasyon, ibibigay ng 30 days na itinakda para sa depensa. Ganito ang magiging takbo mga kaibigan. Ayon sa ating mga sa ating mga research, pagsisimula ng bahagi ng depensa, magbibigay muna sila ng maikling panimula, mapaliwanag kung paano sasagutin at pabulaanan ang bawat paratang. Maaaring piliin ni BP Sara na totoo ng personal o manatiling kinakatawan kinakatawan ng kanyang mga abogado, hindi siya mapipilitang magsalita laban sa kanyang sarili. sapat bang Paglalahad ng katibayan at saksi, mga dokumento at patunay, ipapakita ang mga resibo, ulat, pahintulot o opisyal na papeles na nagpapatunay na sumusunod sa batas o walang mali
sa ginawa. At pagtawag sa mga saksi, sila ay tatanungin muna ng depensa. Pagkatapos ay maaaring tanungin o pasubalian sila ng akusasyon. Pwede ring magtanong ang mga senador. At ito pa, yung pagsagot sa mga ebidensya ng kabilang panig. Ipapaliwanag kung bakit kulang, maling pagkakaintindi o walang kinalaman ang mga ito sa tunay na sitwasyon. Maaari ring maghain ng motion o pagtutol kung may tingin silang labag sa batas o patakaran. Si Presiding Officer Escudero ang magpapasya agad. At yun nga, pagkatapos ng depensa, kapag natapos na ang lahat ng kanilang ilalahad, magsasabi silang natapos na ang kanilang bahagi. Magkakaroon ng pangwakas na pahayag. Una, ang akusasyon susundan ng depensa upang ibuod ang kanilang paninindigan. Katotohanan lamang ang paus. Pagkatapos nito ay walang ibang magsasalita. Dumidiretso na sa pagboto ang mga senador. At makinig Ang pagboto at hatol. Boboto at ng isa-isa ang bawat senador, may sala o walang sala sa bawat artikulo ng paratang. Kailangan ng 16 na boto, tatlo para mapatunayan na nagkasala at matanggal sa tungkulin. Kung wala ang boto, siya ay mapapawalang sala at mananatili sa pwesto. Ang desisyon ay pinal at hindi na maaaring idulog sa hukuman. Ayan. ating unahin lahat ang katanungan. Mga kaibigan, ano ang mangyayari? Ano ang mangyayari Yan lang pagkatapos ng hatol kung matanggal man o manatili sa tungkulin? Pilipino, Ha, mga kaibigan? at makinig. Narito ang mangyayari agad at kasunod matapos ang hatol. Pinal ang desisyon at hindi na maaaring idulog sa ibang hukuman. Ating get involved. Sabi nga, kung mapatunayang walang sala, makakuha ng 60 na boto, agad na matatanggal sa tungkulin. Nawawala na siya ng kapangyarihan at benepisyo simula sa anunsyo ng pasya. Maaaring ipagbawal ng habang buhay na humawak ng anumang pampublikong tungkulin, halal o itinalaga. Pupunan ang bakanting pwesto. Ang Pangulo ay magtatalaga ng bagong Vice Presidente mula sa Kongreso na kailangang kumpirmahin ng botong nakakarami doon. No? Hindi ito humahadlang na nasampahan ng, sabi nga, Lamang ang pausapan. hindi ito humahadlang na masampahan pa siya ng karaniwang kasong kriminal o sibil sa mga hukuman kung may nalabag na batas. Magkahiwalay ito sa paglilitis ng impeachment. Balita ay dakarating. Wala nang karapatang makatanggap ng mga benepisyo o pensyon na nauugnay sa tungkulin ito ayon sa batas. Ano, mga kaibigan? Isyong panglipunan At mananatili siya, ito naman kung mapapawalang sala, kulang ang boto, mananatili siya sa tungkulin at sabi ipagpapatuloy ang kanyang trabaho bilang presidente. Sa kaso ay hindi na pwedeng ulitin laban sa kanya batay sa parehong mga paratang hanggang hindi lumilipas ang isang taon mula ng formal itong simulan. Maaari pa rin siyang maghain ng akusasyon ng bagong kaso sa hinaharap lamang kung susundin ng tama ang proseso at lumipas na ang itinakdang panahon. Balita ay dakarating. Parehong sitwasyon, di ba mga kaibigan? Maglalabas ng formal na kopya ng hatol ang Senado at ipapadala sa Kamara, Pangulo at iba pang kinauukulan. Wala nang pagkakataong baguhin o baliktarin ang pasya. Ito na ang huling desisyon. Yan mga kaibigan. Mag-isa, magyalam, magkibahagi. So, ano ang pinal na analysis natin dito mga kaibigan? Ano? Ang paglilitis na ito
ay isang mahalagang pagsubok sa ating sistemang pangkonstitusyon, Economy kung saan ang batas at proseso ang dapat mangibabaw kaysa sa damdamin o politika. lalaban Sa kasulukuyang kalagayan, Usap malinaw na may matibay na pagtatalo sa panig ng depensa hinggil sa tamang proseso at panuntunan ng batas. Habang naninindigan naman ang akusasyon na handa nilang patunayan ang mga paratang sa pamamagitan ng ebidensya. Isyong panglipunan kalusugan Ang pagkahalal kay Senator Escudero ay naglalayong magkaroon ng maayos at patas na pamamalakad. Ngunit ang tunay na hatol ay nakasalalay pa rin sa pagkakaisa at pasya ng buong Senado. kay Ang kinalabasan ay hindi lamang tungkol sa isang opisyal, magtatakda ito ng halimbawa kung paano isasagawa ang pananagutan ng pangapinuno at kung paano igagalang ang karapatan ng bawat isa sa ilalim ng batas. Ang inaasahang direksyon, mga ka-ABN. Ano yan? Mahalagang sabi natin dumaan ang lahat ng hakbang ng may katapatan at pagiging bukas sa publiko. Kikis Ang pagpili, sabi natin sa pagitan ng pagbasura o pagpapatuloy na ay dapat nakabatay lamang sa kung sumusunod ba ito sa saligang batas. ating Alinman ang maging pasya, ito ay dapat tanggapin ng may paggalang dahil ito ay bunga ng kapangyarihang ipinagkaloob ng taong bayan payan sa kanilang mga kinatawan. Totohanan lamang ang pausapan Sa huli, ang tunay na layunin ng lahat ng ito ay hindi lamang paglilitis sa isang tao, kundi ang pagpapanatili ng tiwala ng bayan na ang hustisyang naibibigay ng pantay at walang kinikilingan. Isyong panglipunan Siyempre, ang inaasahan ng bayan ukol dito? Ano ang mga dapat na malaman ng taong bayan, mga ka-ABN? sa pagkain Siyempre, iba-iba ang pananaw, ngunit narito ang pangunahing inaasahan ng karamihan sa taong bayan batay sa mga damdamin at ulat. Una, pinakamahalaga, siyempre yung katotohanan at katotohanan. ipadama ang lakas ng iyong Nais malaman kung totoo ba ang mga paratang, kay lalo na tungkol sa pondo at paggamit ng kapangyarihan. Pilipinas Ayon sa survey, halos 3 sa bawat 4 na Pilipino ang nagnanais na matuloy ang paglilitis upang mailahad ang ebidensya at magkaroon ng malinaw na sagot. bansa Marami ang nagnanais na makita kung ang batas ba ay pantay para sa lahat, mayaman man o makapangyarihan. balitang ating pamahalaan At syempre yung patas na proseso, mga ka-ABN. babantayan Inaasahang susundin ng tapat ang saligang batas at hindi magiging larong politika lamang. katotohanan Dapat mabigyan ng sapat na pagkakataon at ang parehong panig, ang akusasyon upang patunayan at ang depensa upang ipagtanggol ang sarili. involved sa programa Umaasa ang marami na ang pagboto ng mga senador ay ibabase sa katibayan at panunumpa, hindi sa ugnayang politikal. Malinaw at bukas na pagdinig. lipunan Nais ng publiko na maging bukas ang lahat na paglilitis upang makita
at maunawaan ng bawat isa ang nangyayari. Inaasahang ipapaliwanag ng maayos ang mga bagay upang hindi manatiling hula-hula ang nalalaman. Ang pasya ay dapat tanggapin at maging daan sa pagkakaisa. Anuman ang maging resulta, inaasahang ito ay igagalang ng lahat dahil ito ay pasya na dumaan sa prosesong itinakda ng batas. Umaasa na ang marami na pagkatapos nito ay magkakaroon muli ng pagkakaisa at makapagtuon ang pamahalaan sa tunay na pangangailangan ng bayan, kabuhayan, kalusugan at kaayusan. Mayroon din ibang pananaw. May bahagi ng mamamayan na nag-aalala at baka ito ay para lamang sa kapakinabangan sa darating na halalan at hindi tunay na paghahanap ng katotohanan. May iba naman na nagnanais na ang oras at lakas ay ibuhos na lamang sa paglutas ng mga problema sa halip na magtuon sa pagtatalo ng mga opisyal. Sa kabuuan, ang pinakamalalim na inaasahang ng taong bayan ay ano, Sir Jude? Ang hustisya at kabutihan ng bansa ang mananaig sa lahat ng iba pang interes. Yun mga ka-ABN ang dapat nating sabi nating malaman kung bakit ito ay ginawa na simula ngayon, simula kahapon at ngayon pa hanggang Wednesday, yun ang schedule ng impeachment proceeding laban po kay BP Sara. Sana po hindi po ito, sabi natin, mapolitika. Sabi nga, ang paglilitis, ang pagdesisyon ay base lamang sa ebidensya at mga sinasabi nating mga saksi. Hindi basta sa sigaw-sigaw o mga hula-hula lamang na naibanggitan na nga natin, mga ka-ABN. Yan, sige. Sa bukas na naman tayo, mga ka-ABN, inabot na tayo ng oras. Please follow, like, and share Alejandro Broadcasting Network sa pangunguna ng ating General Manager, Sir G. Alejandro B. Alianza, with our CEO, Ma'am Sel Natur. At makikita natin ang ating mga sponsors na nakikita natin dyan sa screen natin. Thank you so much po. At with our technical on board, Sir Jonathan. Siyempre, ito naman po ang inyong lingkod, si Sir Dude sa programang Get Involved. I love you, bye-bye! Sapat bang pagkain sa Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL,
Adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL.